So paano kikita dito kay Livegood? Bakit ba nawala yung presyo, wala na yung patong-patong na presyo kasi hindi na po tayo doon kumikita. Okay? Break even na lang ang company sa products. Lahat na nagastos nila sa warehouse stockings, mga ganun siya, sa pagpapagawa niya, lahat na, pati sa empleyado, yun lang po talaga ang presyo niya, kaya nga wholesale lang siya. Kasi po, ang kitaan ng company is nanggagaling na kay subscription. At para maintindihan ninyo, ang subscription po is napakalaking company. Napakalaki pong mga company na subscription na hindi mo alam pinagkakakitaan ka. Tulad po ng mga Netflix, meron po tayong mga mobile data na ginagamit, meron po tayong mga membership na sinasalihan na monthly talagang nagbabayad ka regularly para ma-enjoy mo ang benefits at saka yung mga ano nila, yung perks ng company na yun. Ang ibig sabihin po kasi ng subscription, ito Tagalog naman to, okay, ay tumutukoy ito sa isang kasunduan kung saan ang isang tao intended na nagbabayad para sa regular na pag-access sa isang serbisyo, produkto o nilalaman karaniwang buwan-buwan or taon-taon. So ibig sabihin monthly or yearly ito. So ito po is maaaring maglaman ng serbisyong tulad ng platform streaming o mga magazine, software, newsletter o anumang mga pang-alok kung saan may patuloy na access na binibigay kapalit ng regular na bayaran. Karaniwang may benepisyo or pribilehiyo ka kapag subscriber ka na hindi maaaring ma-access ng hindi nagsasubscribe sa loob ng panahon ng subscription. Meaning to say, yung benefits mo is para sa'yo lang. Hindi nagbe-benefit yung mga hindi nagsasubscribe. That's why subscription is very important. Okay, so wag nyong puputulin yung inyong access doon sa subscription. Kasi po yung magpapatuloy na magbigay ng benefits sa'yo katulad po ng company na ito. If we will cut the access here in Zoom meeting, wala po tayong isang oras or less than 40 minutes lang mapuputol 40 minutes lang mapuputol na yung service na ibibigay sa'yo. So ganun din po sa lahat ng subscription. Okay, si Livegood ganun din po. Sa subscription siya para mag-enjoy ka, kailangan tuloy-tuloy ka nagsasubscribe sa kanila. Alright? There's a lot of subscription company. Katulad po ni Canva, meron din po siyang ganun. So ito pong si Livegood is subscription din siya. Pero sa Zoom meeting, can you imagine, dahil nagkakausap-usap tayo around the world, pero kumikita sila ng $2.6 billion annual revenue. So ganun kalaki ang kinikita pala ng mga subscription company. And take note, para maintindihan mo, para maging mas clarify sa utak mo, ang $1 billion po is nagkakahalaga ng 55 billion pesos or 56, depende po kung anong exchange rate. Ngayon, para mas maintindihan mo, ang 1 billion, kasi pinapaliwanag ko ito lagi, kasi nga, yung iba, parang nagiging basic lang pakinggan yung billion, pero napakalaki po ng usaping billion. Okay? So, ang 1 billion po, nagkakahalaga ng 1,000 million. Okay? So, ibig sabihin, napakadami pang pera nyon. E, tuwang-tuwa ka na kapag kumita ka ng 1 million. So, ibig sabihin pala, napakalaking pera pala nang pumapasok sa mga subscription company na to. And take note, one company that I would like to tell you, atong Netflix nga, binanggit ko na rin itong kanina, they have 230 million plus, 232 million na nga ito subscribers around the world and $31 billion annual sales ang kalang na-generate. Ano ibig sabihin na ito? Meaning to say, subscription is nowadays ang isa sa pinakamalaking industry right now at sistema na ginagamit. It's not an industry at all. It's a system na ginagamit ng different company. Ano ibig sabihin po na ito? Lahat po ngayon ng company nagda-divert na sila o nag-add on sila ng mga subscription sa kanilang mga company po, katulad po ng Amazon, meron na pong Amazon Prime. Katulad po ni Facebook, nagkakaroon na po ng Facebook na pagka gusto mo na magkaroon ng blue check, kailangan mo mag-subscribe every month din yun. $10 po yun. So dito kay Netflix, magkano to? Ang binabayaran mo dito malamang nasa mga $12 or $15. Then ang benefits mo, may entertain ka, mag-benefits ka na may entertain ka, makapanood ka ng mga Korean novela, iyak-iyak ka dyan, pero wala kang income. Pero they are making $31 billion. And the difference between this company and Livegood is Livegood are going to share at least 50% of the income or the profit of the company will be shared to all mga subscribers. And that is the beauty of Livegood. In difference naman dito sa mga ibang mga subscription company na meron tayo dito. And another one is the Costco. They are wholesale company. They are selling products on a wholesale price, pero hindi ka makakapunta dyan kapag hindi ka member.
Kailangan magbayad ka muna ng membership club nila before you can avail yung tinatawag nila na wholesale. Kasi doon sila kumikita ng malaki sa kanilang membership. Bakit? Eto po, 59 million ang kanilang member households. 107 million ang kanilang card holders. 88% ang worldwide renewal rate nila and 3.5 billion dollars ang membership fees na kinikita nila. Meaning to say, this kind of system is very effective and less stress po ito sa mga company na ito kasi even bumenta sila sa loob o hindi, actually they are making money out of subscription and even your mobile data. Diba? Pag hindi mo yan binayaran, putol lang subscription mo. Meaning to say talaga malaki na yung malaki na po yung market talaga ng mga subscription style or strategy ng company. And take note, LiveGood is the only network marketing company na nag-pioneer ng ganitong klase ng subscription and MLM po. Okay? But of course, gagayahin po tayo. Okay lang din na gagayahin tayo as long as tayo ang ginagaya tayong original. Iba pa rin kapag ikaw ang original, diba? So marami na po kasi ako naririnig ngayon ng mga gumagaya sa atin.